Eksklusibo pong napasok ng News 5 kahapon ang kinaroroonan ng mga stranded at binahang residente sa Isabela. Narito ang report ni Mon Gualvez. Nilusong ng aming team ang mataas na baha sa Cauayan City, Isabela, marating lamang ang barangay Gapal. Naabutan namin ang maraming residenteng stranded sa daan, kabilang ang ilang bata. Nalubog sa tubig ang Buduan Bridge dahil sa pananalasa ng bagyong Nika, kaya isolated ngayon ang 5 barangay. Gutom ang kuwan namin, hirap yung dadanasin namin dito sa daan. Kala namin hindi lubog dito, umukit kami sa tulay na Nagilian. Ganito rin palang aabutan pa rin namin, lubog pa rin pa sir. Malakas pa rin ang agos ng tubig sa ilog, pero hindi ito alintana ng rescuers, may tawid lamang ang mga residenteng halos isang araw ng stranded. Kung tutusin, nasa 200 metro lamang yung layo o distansya nung na-isolate na barangay. Pero aabot kasi sa mahigit 30 talampakan yung lalim nitong tubig, kaya hirap abutin itong lugar. Sa Villa Luna Street, mga nakahilerang poste na lamang ng kuryente ang makikita. Kahit maaraw na, may ilang lugar na ngayon pa lamang binabaha dahil sa patuloy na pagtaas ng tubig sa Cagayan River. Ang nadaragdag na tubig galing sa mga bundok at ilang probinsya nakapaligid sa Isabela. 7 tulay sa probinsya ang hindi na madaanan. Maraming lugar daw ang biglang binaha ngayon na hindi naman inaabot ng tubig noon. Kaya panawagan ng lokal na pamahalaan ng Isabela magtayo ng panibagong dam sa kanilang lugar. Mare-regulate mo yung pagbaba ng tubig at magiging irrigation. Sa ngayon, hindi bababa sa 20 bayan at lungsod sa Isabela ang wala pa rin kuryente. Kaya ang tindahan ito, pinagkakaguluhan ng generator set. Nag-stock kami sir para kung biglang nangailangan may pull out po kami. Tulong din namin sa mga nasa lanta, pumapatong lang kami pamasahe. Kailangan po nung baby po, sobrang init po, tapos may mga parating pa pong bagyo po. 6,000 pisong pinakamurang genset na kaya raw magbigay ng kuryente sa 2 ilaw at isang electric fan. Hanggang 65,000 pesos naman ang pinakamahal na unit.